Bakit ganon? Kung sino pa yung may mabubuting tao sa akin, yung pa yung mga nakatali sa iba. Bakit hindi nakukontento ang mga lalaki sa isa lang? Na meron pa bang mabuting lalaki na kayang mag-stick to one? I am 21 years old. I'm a third year college in medical fields. I was grow up in well-off family. Na kaya nakakapag-aral ako sa private school na almost 100k ang tuition per semester. I was 18 when this happened. Kakulong na ako simula bata pa ako and never akong naka-experience ng childhood moment. When I turned 18, I moved out sa bahay ng grandparents ko. Na sila yung kasama ko kasi yung parents ko nasa abroad. So ayun na nga, nag-apartment ako. Doon ako natutong uminom at mag-party sa club pero hindi ko naman napapabayaan ang pag-aaral ko. Na kahit na nga ganun yung routine namin ng mga kaibigan ko. Sa ilang buwan ko sa club na yon ay araw-araw kong may nakikilala pero hanggang dun lang yon sa bar. But one day may nakilala akong isang seaman. He is 25 years old at nagpakilala siya na akala ko dahil lang yon sa kalasingan. Pero nang sumunod na araw ay nag-chat siya sa akin na kung tapos na daw ba yung klase ko kasi magdi-dinner kami. Then mula nun halos araw-araw na kaming magkasama. Sabi niya single siya at naniwala naman ako dun kasi hinahayaan niya lang yung phone niya sa akin. At wala naman akong nakikita na kaduda-duda. Masaya kami ng ilang buwan namin pagsasama at until one day na bumalik na siya sa barko. At dun siya nagsimulang nanlamig sa akin. Inintindi ko yun kasi akala ko busy lang siya, ngunit dumating yung araw na hindi na talaga siya nagparamdam. Nasaktan ako, uminom ako ng uminom para lang makamove on. Nabuti na lang nagbakasyon ako sa mama ko sa abroad kaya nakamove on din ako agad. Pagka uwi ko ay nagkita kami ng isang kaibigan niya at sinabi sa akin na may childhood girlfriend daw to at nagkabalikan na sila. Pero hindi naman daw kami pinagsabay. Simula nun ay naging matigas na yung puso ko na kahit na anong kapugian at kabaitan na meron ka ay never talaga akong nai-inlove. I feel so betrayed for a genuine heart that I have that time. Na dahil doon ay nagbago yung pananaw ko at never na akong nagseryoso at laro-laro na lang ganon. Marami akong nakikilalang mga lalaki pero hanggang friends with benefits lang yon. And then one time may nakilala akong lalaki at napamahal ulit ako kasi sobrang bait niya. And then kumuha siya ng kondo para sa aming dalawa kasi dito na siya naka-assign sa trabaho na parang nag-live-in na kami ng 2 buwan. Masaya naman ang pagsasama namin, napakamalagain niya at mapagmahal. He is 30 years old pero hindi siya nagkukwento na may pamilya pala siya. Anong nalaman ko, hiniwalayan ko na siya. Napakabuti niyang tao kaya nang hihinayang ako sa kanya. Binitawan ko siya kahit na masakit kasi sabi ko hindi ako magiging kabet. Tapos ito namang 1 year ko nang kakilala, alam kong may nararamdaman ako sa kanya pero pinipigilan ko. Dahil ayokong masaktan kasi siya yung palaging kumo-comfort sa akin. Kahit na nga tuluyan na akong nahulog sa kanya. Then I found out na 12 years na pala sila ng fiancé niya. Pero naging matigas na ako that time at sabi ko wala na akong pakialam. Na bakit lahat ng nakikilala ko ay taken na. Na hinahayaan ko na lang ngayon na maging kabet but not the usual kabet. Na nakakasira ng pamilya. Na nagkikita lang kami kapag pareho kaming walang gagawin sa buhay. One call away din sila na kapag may problema ako or gusto ko mag-coffee or uminom. Ang katanungan ko sa buong buhay ko is na bakit ganun na kung sino pa yung mabubuting tao sa akin, yung pa yung mga nakatali sa iba. Na kaya because of them, hindi ko nakikita yung sarili ko na magka-boyfriend. Kasi for me, hindi nakukontento ang mga lalaki sa isa lang. Mamilen, tanong ko lang, naniniwala ka ba na may mga mabuting lalaki na kaya mag-stick to one? Please don't judge me. Letter sender, Carla. Sayang naman yung 100k tuition mo per sem. Pero ganyan ka-cheap yung trato mo sa sarili mo. Iniisip mo ba kung saan kinukuha ng parents mo yung pinagpapaaral sa'yo? Na proud to say na grown up well ang pinanggalingan mo. Na nagtataka ka kung bakit nakakapulot ka ng ganyang klase ng lalaki. Sa malamang kasi rebelde ka sa buhay. Then sasabihin mo that you are not a usual kabet. May level 1, 2, 3 ba sa pagiging kabet? Na hindi ba nakakasira ng pamilya yung nakikisawsaw ka sa may asawa? Na mabuting tao ang tingin mo sa nakakasungkit sa'yo pero nakatali sa iba? Ganyan ba yung definition mo ng mabuting tao pero cheater? Hindi ka makakasungkit ng matino kung ganyan talaga yung lifestyle mo. Easy go lucky, settle for less. Nasunggab-sunggab lang. Na pinag-aaral ka pero major mo panlalaki. Sayang naman yung tuition mo na ni self-respect and self-worth hindi mo natututunan. And now you're asking kung nag-exist ba yung good man and contented. I'm sorry but honestly, you can get a man, a good man, if you are easy to get and contented ng walang libe. Never lower your standards to get what you want.